Congress kahapon. Sir? Salamat, Marilyn. At isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga taga-Nasugbu at Palayan at iba pang mga bayan ng Batangas at syempre sa lahat ng mga taga-Maynila na narito po ngayon. Tayo po ay narito kahapon. Ito po ay actually ang ating pangalawang araw na. At tayo po ay tuloy-tuloy na lalaban para sa pagbaba ng presyo ng langis sa pamamagitan ng pagbaba ng VAT. Actually, ilang beses na natin itong tinalakay sa Kongreso pero hindi pa inaprubahan ang pagbaba ng VAT. Pero dahil sa dumadami na mga Pilipino na nananawagan na aprubahan ito, hindi na rin natanggi ng mga ibang kongresista na kailangan na rin itong aprubahan. Pero mukhang kailangan na mas palakasin pa ang boses ng mga mamamayan para ma-prioritize ang measure na ito. Kahapon po kasi nagkaroon tayo ng buong araw na pagdinig at nagpresenta ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Meron po tayong mga galing sa unang distrito na guest din sa pagdinig kahapon at wala pong malinaw na sagot ang Department of Finance patungkol sa pagbaba ng buwis kahit yung pagtanggal ng fuel excise tax na ipinasa na ng Kongreso. At ang sagot naman tungkol sa mas malaki pang mga ayuda o pagbaba ng buwis ay kulang daw ang pondo ng gobyerno para ibigay lahat ng mga hinihingi ng taong bayan. Pero ang lumalabas din naman, ang dami pang mga hindi kinakailangang gastusin ng gobyerno na pwedeng bawasan na hindi pa binabawas. San? At kabilang po dito ang mga traveling expenses, representation expenses, at yung mga non-essential expenses na ito, sa sarili nilang definisyon, ay umaabot na sa 150 billion. Meron pang iba pang mga gastusin na hindi nila sinama para makabuo sana ng mahigit 250 billion pesos na savings. Kaya nila sinasabi, hindi pwedeng tanggalin ang VAT sa petrolyo dahil hindi daw kaya ng ating gobyerno na bawasan ng ating kinokolektang buwis sa halaga ng 250 billion pesos. Pero kung tanggalin lang ang mga hindi kinakailangang gastos, makakabuo na tayo ng madali ng 250 billion pesos. Ang dahilan na hindi pa ito ginagawa ay sa aking palagay, hindi pa kasi naiisip ng gobyerno na kailangan nang ibigay ang lahat ng maaaring ibigay para lutasin ang mga epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kaya tayo nandito ngayon, unang distrito man, nandito tayo sa Maynila para sana makita ng iba pang mga kababayan natin na may clamor na para lutasin ang mga epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at kapag pati ang mga taga Maynila at iba pang mga distrito ay mananawagan din para dito, sa tingin ko hindi na mai-ignore ng ating gobyerno ang pangangailangan ng mas malaki pang aksyon para ibaba ang presyo ng langis. Kayo po, mga taga-unang distrito, ay gumagawa ng isang napakalaking tulong para sa hindi lang sarili nating mga bayan, kung hindi para sa buong bansa at sana magiging napaka-makatulungan ito dahil it's a very solvable problem. Alam po natin ang solusyon, inaamin na nga ng gobyerno na magagawa ito. Kailangan lang ng konting tulak pa para aprubahan ng Kongreso at dahil sa unang hakbang na ginagawa ngayon ng unang distrito ng Batangas, naniniwala po ako na magtatagumpay po tayo at maibaba natin ang presyo ng langis. At sa parte ko naman, hindi tayo titigil hanggang aaprubahan ng Kongreso at ibaba ang presyo ng langis. Maraming salamat po. Maraming salamat din po kay Mayor, kay Konsehala, sa lahat ng mga ibang opisyal na narito. Siyempre,
sa inyo ma'am sa inyong pag-organize nito. Salamat po. Thank you po, Congressman. Maraming salamat po. Sabi nga ni Congressman, isang malaking kasaysayan ang ginagawang ito ng taga-unang distrito ng Batangas. Kumbaga sa apoy, tayo po ang tagapagpalingas ng apoy na kailangang sindihan ng tuloy-tuloy upang ang mga nakaupo sa gobyerno yan ay mamulat at makita nila na kailangan nilang umaksyon. Hindi lang naman ang taga-unang distrito ang may problema sa krisis sa industriya ng langis, kundi ang mamamayan ng Pilipinas. Kaya napakalaki, makasaysayan ang ating ginagawa. Kulang pa, kaya asahan natin ang dapat na maging handa. Sunod-sunod pang mga araw o mas malaki pang bulto ng mamamayan ng unang distrito at hagipin na rin natin ang lahat para tumungo dito sa Kamaynilaan upang maobliga upang mapuwersa ang gobyerno na umaksyon sa problemang nararanasan natin. Ano po? Kaya napakalaking bagay, meron tayong congressman na handang tumulong sa mga mamamayang kagaya natin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ano po? Ang susunod na po natin tagapagsalita. Ang susunod naman po natin tagapagsalita ay mula sa Barangay Putat ng Nasugbu, Batangas. Presyo ng langis! Ibaba! 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 Presyo ng langis! Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pong kagalang-galang na Congressman Leandro Ligarda Lisbiste, sa ating pong Mayor, magandang araw po. Sa ating pong Konsehal Ayen, sa dalawa pong ex-konsehal, si Konsehal Cabral, si Konsehal Dennis, magandang araw po. Kami po na buong samahan ng Barangay Putat ay sumasama sa ating ipaglalaban na maibaba po ang presyo ng langis para po sa ating mahirap na mamamayan. Tayo po ay magsama-sama upang may sulong natin na ibaba po ang lahat ng bat at ang presyo ng langis. Dahil tayo pong mahihirap ay lalong maghihirap pag hindi natin ipinaglaban ang ating dapat ipaglaban. Sa araw na ito po ay araw ng kagitingan. Kaya tayong magigiting na Batanggenyo ay lumaban upang may sulong ang ating ipaglalaban na pagbaba ng presyo ng langis. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat po, ma'am. Talaga naman po ang dugo ng pagiging Batanggenyo ay nasa sa inyo. Ngayon nga po ay ginugunitan natin ang araw ng kagitingan, kaya ang mga magigiting na Batanggenyo ay handang-handang lumaban. Kung kaya karapatan ng mamamayan, ipaglaban! Karapatan po natin ipaglaban ang ating karapatan para sa pagpapababa ng presyo ng langis na nagpapahirap sa mga mamamayan ng ating lalawigan. Kaya po, inaniyahan naman po natin ang tagapagsalita ng Barangay Dayap ng Nasugbu, Batangas. Handa-handa pa ba ang mga taga-Nasugbu na lumuwas sa iba pang araw? Sa mga susunod na araw, luluwas pa ba ang mga taga-Nasugbu? Yun ang iniantay natin. Nasugbo, unahan sa Nasugbo, Lihan, Kalatagan. Sa amin yan. Isa pang mapagpalang araw para sa atin po lahat. Kami po ang samahan po ng taga-Barangay Dayap ay sumama dito sa Kamaynilaan upang sumama sa hinaing ng buong bansa. Salamat po sa aming namumuno sa amin kay Congressman Leandro Ligarda Lisbiste. Sabi nga ay unang distrito, kaya siguro tayo yung umpisa ng ating pagkilos para sa ating pinaglalabang ito. Sa atin po kagalang-galang na mayor, kasama po natin at ang kanyang mga konsehal, kami po ay kaisa ninyo sa atin pong hinahangad na ito.
na ipaglaban na may baba dahil napakalaki po talaga ng apekto nito sa buong bansa. Yun po lamang, pasensya na po at muli nakapagsalita sa ganitong malakihan ay sinalo ko po yung aking kaibigan at yan po yung makakasari po dating ng araw. Higit po sa inyo po lahat, magandang araw, mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat po, sir. Pwede po kaya nating mahingan ng isang maiksing mensahe ang ating pong konsehal Ayen na naririto po at nagpapakita ng suporta sa ating mga mamamayan ng bayan ng Nasugbu. Konsehala! Ay, hindi pala. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo higit sa, alam ko nandito ay karamihan ay taga-Nasugbu po. Ano po, sa ating minamahal at ginagalang na congressman na talagang lumalaban para sa ating karapatan. Nagkaroon siya ng public consultation sa bayan ng Nasugbu, sa Balayan at sa Lemery. Napakagaling na leader at sabi nga, bata pero dedikado, may determinasyon, may paglaban. Hindi basta-basta itong hinaharap ng ating congressman. Congressman, suportado po kayo ng bayan ng Nasugbu. Sa pamamagitan po, syempre, ng ating Mayor Tony Barcelon, kasama po ang aking kasamang konsehal ng dalawang konsehal ng bayan, si Konsehal Dennis Napasible at si Konsehal Abral. Kahapon lang po ay nandito ako. Nandun po kami sa Congress. Pero ngayon po, nandito po kami sa Liwasan para po suportahan. Iba-iba po na bayan, barangay ito. Pero ganun po ang suporta po namin sa inyo. Makakaasa po kayo na susuportahan po namin ang inyong pinaglalaban. Dahil alam po namin, ang makikinabang po ay hindi lang taga Nasugbu, hindi lang taga Unang Distrito, buong bansa po ng Pilipinas. Kaya po, suportahan po natin ang ating congressman, Leandro Ligarda Libiste. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Hingan din po natin ng kaunting mensahe ang ating ex-councilor Dennis Apasible. Salamat po. Una po ay sa pinagpalang araw sa ating lahat. Lalo tigit ay sa ating butihing Congressman Leandro Ligarda Libiste. Magandang umaga po. At sa amin pong ginagalang na mayor, napakagaling na Mayor Tony Barcelon. 10 po ng ating mga kasama na narito po, kasama po si Konsehal Cabral at saka po si Konsehal Ayen Ramos Yujen. Sa atin po lahat, itong araw na ito ay araw ng kagitingan. Tayo po lahat ay Batanggenyo na narito. Ang Batanggenyo ay una pagdating sa kabayanihan. Narito sa Batangas nagsimula ang unang mga lumaban sa panggigipit at pagsakal sa mga Pilipino. Ngayon, sa bagong henerasyon, may bagong bayani na nagsisimula para sa kapakanan ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. At yan ay sa katauhan na ipinagmamalaki natin na butoy Congressman Leandro Ligarda Libiste. Mapalad ang unang distrito, mapalad ang taga Batangas dahil itinulak niya na may isang lingkod bayan na katulad ni Congressman Leandro. Tayo mga kasama ko ay sa panahon ngayon, hindi natin hangad ang totoong makapaglaban sa kapwa Pilipino at lalo higit sa ating mga ginagalang na nanunungkulan. Ang atin lamang rito ay tayo ay kanilang pagmalasakitan. Ang tayo ay kanilang tingnan ang katatayuan na kapwa nila Pilipino at mga tao na naglagay sa kanila sa pwesto kung bakit nariyan sila. Gampanan naman nila ang pagiging politiko, ang trabaho
na may halong pagmamalasakit sa bawat isang Pilipino. Hindi naman sa pinupure dahil narito po ngayon ang ating puting congressman. Kung siya may nag-iisa na totoo nakikipaglaban, abay ano gagawin? Sa panahon ngayon, sino lang ang halos ang mga congressman, nanunungkol sir, saludo po, hindi po naman sa kayikuan, ay bihira po sa nanunungkulan ng kagaya ni Sir Leandro. Na ang buhay, alam naman natin, sir, na ngayon, sa panahon ngayon, mga binabangga ay mabibigat. Talagang ginagampanan niya na siya ay pinaglalaban niya ang kapwa Pilipino. Nakita naman niya na ngayon naghihirap dahil sa krisis na nangyayari sa buong bansa. Pero kung may krisis man, mayroong mga bagay na dapat pag-aralan para masiayos ang mamamayan. Ang akin nga rin katulad ng dati, dumaan na nga tayo sa malaking pagsubok, mga kababayan ko. Napakalaking pagsubok ang dinaanan natin. Noong panahon ng pandemic, dumaan tayo sa malaking pagsubok. Pero sa awa ng Diyos, dahil sa siguro, sa galing ng namumuno ng panahon yon, nalusutan ng Pilipino ang nakaraang pandemic. Sana naman, ito na hindi pandemic pa. Ito'y problema ng kakapusan sa tawag dito, sa pangailangan natin sa crudo, sa gasolina. At ito naman talaga buti na nga lamang at meron pang supply. Ang mahirap ay yung wala ng supply. Kahit may pambili tayo at wala na magdi-deliver, patay tayo lahat nito. Tigil ang ating gobyerno. Pero bagamat ganon, sana hiling ko po sa mga nakakataas, dahil tigit sa ating Pangulo, na sana po naman ay gawa ng solusyon, hanapan ng solusyon ang dinaranas ng kapwa natin Pilipino. Ako po, kaya po ako'y narito ngayon, voluntaryo po akong pumunta. Bagamat po tayo ngayon ay pangkaraniwang mamayan na lamang, hindi po bilang politiko, kung hindi sigaw ng mga bawat Pilipino at susuporta sa ginagawa ng ating puting congressman. Kaya po tayo narito ngayon at nakikisa sa ating pinaglalaban. Ipinaglalaban natin ay ang ating karapatan na tayo ay sana'y kalingain ng nasa taas. Muli, pagpalaan po tayo ng may kapal sa ating lahat at itong ginagawa natin ito ay sana ay may magkaroon ng kinatnan sa inaharap. Muli po, salamat po at God bless po sa ating lahat. Thank you po.